Kinumpiska ng Department of Trade and Industry ang mga ibinebentang paputok sa ilang tindahan sa Bocaue, Bulacan. Bukod sa bawal i-manufacture sa bansa, ang ilan ay hindi rin lisensyado. Si Cleisol Partilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry ang ilang tindahan ng paputok at pailaw dito sa Bocaue, Bulacan at ilan sa kanila ay nahuling nagbibenta ng hindi lisensyadong produkto. Pinagkukumpiska ng DTI ang 14 na klaseng fountain sa tindahang ito. Sa pag-inspeksyon kasi ng ahensya, napag-alamang bawal i-manufacture at ibenta sa ating bansa ang naturang produkto. Sa kabilang tindahan, wala ring lisensya ang higit 100 kahon ng lusis. Hindi rin lusot ang ilang produkto na nahuling may Philippine Standard Mark pero ginamitan naman ng license number ng ibang klaseng fountain. Narito ang pahayag ni DTI ASEC Amanda Nograles. Itong Sputnik Silver, pwede to kasi inapprove ng DTI yan. Ang problema, itong si Sputnik Gold, gumawa siya ng bago, Sputnik Gold, using the same license, Q5248. Pero hindi siya inauthorize ni DTI na gawin itong gold. Pinalitan niya lang yung packaging. Nakahandaan nilang makipagtulungan ng mga retailer sa DTI. Inisyuhan ng notice of violation ang dalawang tindahan. Pagpapaliwanagin naman ang mga manufacturer, 25,000 pesos ang posibleng multa sa mga retailer. Hanggang 300,000 pesos naman ang mga gumagawa ng ipinagbabawal na paputok. Ang danger nun, kasi bago namin ma-issuehan ng PS license ang manufacturer, chine-check namin ang construction ng firework, yung means of ignition, paano siya sindihan, at saka yung performance niya kapag actually pinaputok na siya. So ang danger, kapag ganon, hindi tayo nakakasiguro kung safe yun. Maaaring pag sinindihan yun, pumutok agad, or maaaring sumabog. Payo ng DTI para masigurong lehitimo at ligtas ang bibilhing pailaw o paputok, tingnan kung may PS mark o ICC sticker. Patunay na dumaan sa testing ng Bureau of Philippine Standard. Hanapin ang license number at pumunta sa ICC Sticker Verification System o PS License Approved BPS website at tingnan kung tugma ito sa pangalan ng manufacturer at model ng produkto. Sa ngayon, mas mababa pa ang presyo ng paputok at pailaw kumpara noong 2022. Pero pagkatapos ng Pasko at habang papalapit ang bagong taon, inaasahan na tataas ng 15 hanggang 20% ang presyo ng mga paputok at pailaw dito sa Bocaue, Bulacan. Ayon sa Department of Trade and Industry, ilan sa paliwanag ng mga manufacturer ay ang pagtaas ng cost ng raw materials tulad na lamang ng raw materials, distribution at transportation cost. Audrey? Okay, last year, Cleisol, tumaas ng 39% yung mga firecracker-related injuries. Ito na ngay may kaugnayan dahil sa pagluwag na rin ng mga COVID-19 restrictions. Pero ngayon na mas maluwag na, may mga nagsasabing mas posible daw na mas marami pa yung ma-injury ngayon sa kadahilanan ng mga paputok. Ang DTI ba ay mag-iikot din o magmomonitor sa iba pang mga tindahan bukod dyan sa may Bocaue, Bulacan? Yes, Audrey, round the clock na ang pagmamonitor ng Department of Trade and Industry sa iba't ibang tindahan ng mga paputok at pailaw para matiyak na lisensyado at ligtas yung mga ibinibentang paputok. Katuwang ng Department of Trade and Industry ay ang mga pambansang pulisya. At kanina nga, nakita natin na nag-iikot yung PNP at DTI sa mga tindahan dito. Ayon sa DTI, kung napag-alaman ng isang consumer na hindi lisensyado yung kanyang produkto na nabili, maaari niya yan i-report sa ahensya at maaari niya rin i-refund yung pera na ipinambayad niya. Audrey? Okay, Clay, may nabanggit diba ang DTI patungkol naman sa monitoring sa bentahan ng paputok sa social media? Dahil may mga ilang report na may mga nagbebenta rin daw ng mga ipinagbabawal na paputok sa pamamagitan ng social media.
is, Audrey, hinihikayat ng DTI na kung bibili ng mga halimbawa na lamang ng paputok at pailaw, talagang dapat sa physical store. Yan ay para makita mismo yung legitimacy ng produkto. Dapat kasi, Audrey, kung bibili ka ng paputok o pailaw, tingnan mo kung may PS mark. At kalakip ng PS mark sa ibaba niyan, yung license number. Kapag nakita mo yan, pwede mong ma-verify kung yan nga ba ay legitimate sa pamagitan ng ICC verification system at doon sa Bureau of Philippine Standard website. Doon mo malalaman kung yun nga ba ay legit. So, hinikayat ng DTI na sa mga physical store na lamang. At yun din kasi yung nai-inspect, Audrey, ng ahensya, hindi yung mga online store. Audrey? Maraming salamat, Clazel Pardilla.